Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano yung next big break ninyo or bagong oportunidad na magbubukas para sa inyo. So, this is a timeless reading. Anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video. At comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. So kung kayo ay interesadong magpa-private reading, this is the best time kasi kalahati lang yung babayaran nyo. 50% off tayo ngayon from August 15 to 31. Ayan. So limited slots lang yan. Kaya pwede yung maubos yung slots bago magkatapusan ng August. Okay? So, paalala lang din na ang reading natin ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. Okay? Let's see. Aquarius. Ano ang next big break ninyo? Ano yung next big break ng mga Aquarius? Ano yung next big break ng mga Aquarius? Okay. Ano yung next big break ng mga Aquarius? Bagong opportunity na magbubukas para sa kanila. Uy, okay. Second house, nice. That is the house of money, resources. The fourth house, family, home life. And the eighth house. Madalas ang labas na itong mga houses na to. So, merong opportunity for you na maaring bagong source of income. Or may opportunity ngayon na makabili ka ng properties. Especially, bahay, lupa, ganyan. Or any material na bagay, no? And the second house is also about your values. So, ngayon, nire-reassess mo kung ano ba yung may halaga sa'yo. Ano ba yung valuable sa'yo ngayon? Ano ba yung mga bagay na gusto mo na makuha, na ma-achieve? At ano yung effort na kailangan mong gawin para ma-achieve mo yon. Your fourth house is also your foundation. Yung paniniwala mo, ito yung kung paano ka pinalaki ng mga magulang mo. Kumbaga yung pundasyon mo, ito yung napaka-importante kasi ito yung parang basehan mo ng behavior mo towards anything in your life. Okay? Kaya napaka-importante na buo, solid yung pundasyon mo. So, maaring merong opportunity for you na mas maintindihan kung ano yung mga bagay na kailangan mong ayusin sa sarili mo, sa pundasyon mo, kung talaga bang matatag na to, at kung hindi, ano yung dapat mong gawin para mapalakas ito. Okay? So, another thing is the eighth house. Eighth house is your other people's money. So, pwedeng kayo ay magkakaroon ng oportunidad na makapagnegosyo, or may matanggap na mana. Okay? Yung iba sa inyo, meron kayong mamanahin sa family. Kasi ito, second house, resources, mga valuable things, fourth house, family. Maaring may oportunidad ka na makuha na ang lupa na kinatitiri ka ng bahay ng parents mo. Oo, yung mga ganon. Yung iba naman, this can be a business na papasukin mo. Like, meron kang business idea. I see someone na magbebenta ng gamit para gamiting puhunan para sa isang negosyo. Na kumbaga magte-take ka ng risk doon. But I think this is going to open more opportunities para sa'yo. Kumbaga parang susugal ka sa buhay, no? Susugal ka, ganyan. This is also transformation. May mga bagay na gagawin ka sa pera mo, sa resources mo,
nababago sa buhay mo. Maari ring meron kang bagong pagkakakitaan, may mag-open na bagong pagkakakitaan para sa'yo. You have Mercury. Yung iba sa inyo, magaling kayo sa communication, sa knowledge, sa learning, sa maaring may mga talento kayo, abilidad na ma-share nyo sa iba, na pwede nyong pagkuhanan ng income. 'Di ba? Yung mga nagko-content creator, ganyan, nagsi-share ka ng kaalaman mo, pwede mong i-monetize 'yun, 'di ba? You have Pluto, which is the planet of transformation. Meron kang i-let go that is no longer serving you. You are finally realizing your true power. 'Di ba? Pag the moment na ma-realize mo yung totoo mong kakayanan, 'di ba, ang na-uplift nun yung spirit mo. And yun yung magbibigay sa'yo ng confidence, na hindi ka pang hihinaan ng loob. Speaking of confidence, you have the Sun. The Sun is your vitality, your self-expression, your strength. So you will gain a lot of strength para ma-achieve yung mga goals and dreams mo. Babalik ang iyong tiwala sa sarili. Let's see what else. Aquarius. Nine of Swords. Alam niyo yung iba sa inyo, you might obsess about something, no? Hindi po mag-obsess ka sa isang bagay, lalo na sa source of income, business, or isang trabaho. Siyempre, kailangan bantayan mo yung sarili mo dyan kasi mahirap rin, baka magkasakit ka. 'Di ba? Na yung parang nag-obsess ka sa isang bagay, doon ka na lang lagi nakafocus at nawalan ka na ng balance. So, ano lang, i-balance mo lang. Speaking of balance, Two of Wands. Two of Wands kasi dalawang directions yan. Dalawang oportunidad na nagbubukas para sa'yo. Nasa sa'yo kung kaya mo siyang pagsabayin. Kaya i-reassess mo yung sarili mo dito eh. Kaya ko bang pagsabayan ang pagtatrabaho at pagnenegosyo? Kaya ko bang pagsabayan ang pagtatrabaho at pag-aaral? Kaya ko bang pagsabayan ang pagnenegosyo at pag-aaral? 'Di ba? Yung iba sa inyo may opportunity sa pagtatrabaho sa ibang bansa or sa ibang lugar. Kung local to, sa ibang lugar. Six of Pentacles. Speaking of balance, maayos mo yung cash flow mo. This is your opportunity to give and also to take. 'Di ba? Syempre sa buhay, hindi lang naman tayo puro kabig. Dapat nagbibigay rin tayo. Kasi yan yung balance na i-maintain natin sa ating buhay. Kasi halimbawa, puro bigay ka ng bigay, hindi wala na natira sa'yo. Pag take ka naman ng take, paano yun? Kumbaga, wala ka ng concern sa iba. 'Di ba? So, it's all about balance. This is also, yung cash flow mo, magiging mas maayos. May opportunity ka nga na ngayon na makapag-ipon, mabili yung gusto mo. What is the Nine of Swords? Daughter of Cups. Alam niyo yung iba sa inyo, magkakaroon kayo ng ng outlet, like libangan, para matanggal nyo yung bigat na nararamdaman nyo. So, that is an opportunity for you na mag-distress. 'Di ba? Yung iba, meron silang hobby, libangan, para matanggal yung kanilang mga iniisip or stress sa buhay. Naghahalaman, o kaya nagbe-bake, may arts, mga ganon. Okay? Yan. Merong exciting new beginning para sa'yo. Oh my God. Mas mai-inspire ka ngayon. Okay? Importante yung inspiration eh. Kasi kapag nawalan ka ng inspiration, tatamarin ka talaga. Even yung motivation mo mawawala rin. So, ngayon, ito yung opportunity mo ngayon na mas ma-motivate. Mag-set ng goals at maging productive. May productivity for you. Wow. Nine of Pentacles and the Strength card. Wow. So, this is about an opportunity na maging independent. Hindi mo kailangang umasa sa iba.
Kaya mo on your own. Kaya mo yung mga needs mo. Maibigay yung needs mo. Hold your vision. Marami ka pang naiisip, no, ng mga ideas, mga plano. Unti-unti, no, ma-accomplish mo yan. Isa-isa lang. Huwag mo masyadong lahat pagsabay-sabayan para hindi mabigat. You're stepping out of your comfort zone and focusing towards your destiny, which is your north node, your purpose. Wow. So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.